Hapunan Danao City. We are on live programming today. Today is February 13, 2026 at Long Viernes, and welcome to the 17th episode of The Weeklight, Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. I'm Bianca Lau, ang inyong alagad, gikan sa City Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city, all from the past days, matag Viernes, right here and now. From achievements to events, to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danao City Government, kinsa top 1 most improved component city sa tibuok Pilipinas and Seal of Good Local Governance awardee under the Durano administration, nagatuong ang matag pamilyang Danawanon angay nga adunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon o mapaayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Digital transformation of resilience and sustainability sa turismo o industriya gibida sa second DCIF. Aniya ang detalye. Danao City Investment Forum ang digital transformation, resilience o sustainability isip pundasyon sa padayon nga pagtubo sa ekonomiya sa syudad. Gipahigayon sa Social Hall sa Cebu Provincial Capital ang maong forum diin nagtigom ang mga leader sa gobyerno, industriya, investors ug development partners aron hisgutan ang direksyon sa Danao ilawom sa temang Danao Moving Forward. Gipasabot ni Mayor Ramonito Durano III nga importante ang lig-on nga pagdumala, maayong polisiya o estratehikong plano aron masiguro ang kalig-on sa ekonomiya, ilabi na nga ang Danao mao'y industrial hub sa Northern Cebu. Lakip sa gipresentar ang mga prioridad nga proyekto sa infrastruktura, digital systems, water expansion o turismo, uban ang plano sa waste-to-energy projects sa probinsya. Sumala ni Vice Mayor Carmen Remedios Ivy Durano, bukas ang Danao dili lang sa negosyo kundi sa partnership alang sa inclusive ug malungtarong kalambuan. Sa kinatibukan, gipakita sa DCIF2 nga ang Danao dili lang nagbangon kundi nag-andam ug padayon nga naglihok padulong sa mas lig-on, mas konektado ug mas malungtarong kaugmaon. Sa laing balita, naalaba mo yung mga electric vehicles. Di ay good news alang sa umaabot. Electric vehicle charging sa Danao, gihangop o padayong gitunan. Aniya ang detalye. Kan gipangunahan sa City Government of Danao, kauban ang CET Technologies Incorporated o Delta Electronics, isip kabahin sa paningkamot sa dakbayan sa pagpalambo sa sustainable o smart transport infrastructure. Sa iyang mensahe, gipahayag ni Vice Mayor Ivy Durano nga ang inisyatiba dili lang proyekto sa transportasyon, kundi usa ka pahayag sa direksyon padulong sa green investments, climate responsibility o
ug long-term infrastructure planning. Gidugang ni Mayor Ramonito Durano III nga ang pag-invest sa electric vehicle infrastructure karon magbutang sa Danao sa maayong posisyon alang sa dugay ekonomikanhong pagtubo, energy efficiency ug mas maayong kalidad sa kinabuhi sa komunidad. Mitambong usab ang mga representante sa pribadong sektor, lakip ang BYD, GCash ug Converge na nagpakita sa lig-on nga suporta sa future-ready mobility ug digital connectivity. Gitapos ang kalihukan pinaagi sa ceremonial ribbon cutting ug switch-on nga nagtimaan sa pilot phase sa EV charging exploration sa syudad. Ug mao kana ang usa ka lakang sa Danao City padulong sa mas smart, mas sustainable ug mas konektadong kaugmaon. Publiko, nakiglambigit sa pagpanday sa mga ordinansa pinaagi sa pagtambong sa mga miaging public hearings. Unsa ang mga gituki? Ania ang report. Upat ka public hearings ang gipahigayon ni adtong Pebrero 11 o 12 diin gihisgutan ang mga draft ordinances na may dakong epekto sa kalikupan, kultura, turismo o kaayuhan sa komunidad. Kini usa ka oportunidad para sa katawhan nga madungog ang ilang tingog ug mapadayag ang ilang opinyon, suhestyon ug pangutana sa mga balaod nga gipanday alang sa kaayuhan sa tanang Danawanon. Gituki ang Draft Ordinance No. 073-2025, proteksyon o konserbasyon sa cultural properties, historical markers, monuments ug shrines sa Danao City. Ug ang Draft Ordinance No. 065-2025 o Business Permit ug Licensing alang sa tourism-related enterprises. Apil sab ang Draft Ordinance No. 021-2025 o ang pag-repeal sa Total Ordinance No. 15-91 ug pagpatuman sa anti-vandalism policy ug ang Draft Ordinance No. 031-2025 para sa care and love for all trees and forests sa Danao City. Gipasiugda sa sangguniang panlungsod nga importante ang partisipasyon sa komunidad kay ang balaod mas lig-on ug epektibo kung kabahin ang katawhan sa proseso. Hindi tayo may concern na atong mga kamatanunan. Speaking of sangguniang panlungsod, riverbank rehab ug mga road concreting pipila sa mga napasar nga resolusyon sa 18th SP ato sa ika-27 nga regular session. Ani ang dugang detalye. Sa 27th regular session sa 18th Sangguniang Panlungsod, napasar ang daghang resolusyon ug ordinansa nga direkta nga makapekto sa komunidad. Gipasiugda ang rehabilitation sa riverbanks, road concreting sa Ginakot, Mantiha, Tuburan Sur ug Manlayag ug pagbutang og street lights aron mas lig-on, luwas ug konektado ang atong syudad. Apil usab ang temporary closure sa pipila ka dalan para sa takbo kontra droga event ug drone pilot training program alang sa teknolohiya ug skills development. Giaprubahan usab ang annual budgets sa 22 ka barangay ug ang financial assistance sa barangay Lawaan para sa laptop procurement. Sa seguridad ug serbisyo publiko, napasar ang resolusyon sa immediate update sa City Hall IDs ug ang paghatag og otoridad sa mayor sa mga deed of acceptance agreements sa Bugo, Davao
ug daan bantayan. Kini nga mga lakang nagpamatuod ngang atong sangguniang panlungsod, nagtrabaho alang sa kaayuhan sa komunidad, padulong sa mas luwas, mas konektado ug mas maayong Danao City. Alang sa dugang update, like and follow the official Facebook page sa Office of the Secretary to the Sangguniang Panlungsod, Danao City. Danao City Government nagpaabot sa koordinasyon sa DPWH District Office human ni pabor ang Malacañang sa project realignment. Ania ang highlights. Nagpaabot karon ang Danao City Government sa koordinasyon sa DPWH District Office human mibotar ang Malacañang sa project realignment sa 2026 DPWH budget alang sa tulay nga kritikal sa syudad. Gipahibalaw sa Office of the President nga suportado ang pag-reprogram sa pondo aron mahatagan og prioridad ang ginakot Quezon Bridge ug Danao Bridge 1 sa Barangay Tabok, mga estruktura nga lifeline sa komunidad. Sumala ni Mayor Nito Durano, dili lang kinibahin sa tulay, kundili sa kaluwasan sa pamilya, panginabuhian sa mag-uuma og negosyante ug akses sa serbisyo sa barangay. Sa karon, ang DPWH Region 7 nagsugod na sa trabaho sa Tabok Bridge, samtang ang lokal nga pamunuan sa Danao nagpaabot nga aktibong mo-coordinate ang DPWH aron masiguro nga ang rehabilitasyon sa mga nangaguba nga tulay mahuman sa hustong panahon. Kini nga lakang nagpasabot nga ang syudad padayon nga nag-engage sa national government aron maprotektahan ang katawhan o mapalig-on ang transportasyon ug lokal nga ekonomiya. Barangay Day 2026 giselebrar sa Dakbayan. Pipila ka barangay gipasidunggan. Tan-awon kini natong highlight. Puno sa katawa, pasalamat ug panaghiusa ang Barangay Day 2026 nga gipahigayon sa Danao City Civic Center ni adtong Pebrero 2. Nagkahiusa ang mga opisyales sa syudad ug personnel gikan sa 42 ka barangay samtang personal nga mitambong si Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy ug mga konsehales aron mo pasidungog sa mga top performing barangays ug barangay personnel. Lakip na ang pipila ka barangay ug kawani nga nakadawat og special awards alang sa ilang talagsaong kontribusyon. Puno sa ngisi ang tanan, uban ang mga nadaugan sa raffle, apan labaw sa tanan ang garbo o kalipay nga dala sa panaghiusa sa komunidad. Kini nga selebrasyon nagpahinumdom sa importansya sa mga barangay isip pundasyon sa lig-on ug malinawon nga dakbayan ug nag-awhag sa tanan nga padayon nga mosidlak ug magmalipayon sa pag-alagad sa pamilyang Danawanon. Kapasidad sa kabarangayan, gisuportahan pinaagi sa padayon nga financial assistance gikan sa lokal nga pamunuan. Gipakita sa Danao City Government ang padayon nga suporta sa kabarangayan pinaagi sa financial assistance alang sa socio-cultural programs sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan. Niining miaging semana, gipanguluhan ni Mayor Nito Durano, kauban si Vice Mayor Ivy Durano ug mga miyembro sa Sangguniang Panlungsod ang pagpanghatag og pondo sa mga barangay aron mapalig-on ang kultura, tradisyon ug panaghiusa sa komunidad. Lakip sa mga nakabenepisyo mao ang Barangay Kagatlamak, Kahumayan, Licos, Masaba, Sandayong Norte, Taytay, Togonon, Mantiha, Kabungahan, Kisol ug Barangay Maslog.
Ang maong inisyatiba nagpakita nga pinaagi sa panagtinabangay, mas mapalig-on nato ang pagkadanawanon ug ang kalambuan sa atong dakbayan. Padayon sa paglambo sa kultura ug serbisyo, pamilyang Danawanon. Mando ni Mayor Nito Durano, aktibong koneksyon ato sa City Hall o sa matag pamilyang Danawanon. Free health services gidala karong simanahuna sa Kambubho, Danasan ug Lawaan. Padayon ang Durano Administration sa pagdala sa serbisyo direkta sa komunidad, pinaagi sa Dayong Community Mobile Clinic. Niining semana, kidala ang free health services sa Barangay Kambubho, Danasan ug karong adlaw sa Lawaan aron masiguro nga ang healthcare accessible ug duol sa katawhan. Gilangkuban sa serbisyo ang medical check-up ug paghatag og tambal para sa mga residente. Kini nga inisyatiba nagpakita sa padayon nga connectivity agenda sa lokal nga pamunuan nga naghatag og tinuod nga suporta ug pag-atiman sa pamilyang Danawanon bisan asa pa sa atong syudad. At nga nato sa sunod nga schedule ang pagbisita sa atong mobile clinic, bringing health closer to the community here and now. Attention runners! Takbo kontra droga registrants list makita na. Makita ang post sa ato ang page. Attention runners! Takbo kontra droga registrants list makita na. Makita ang post sa ato ang page sa Danao City Government. Ando na tayo link nga gibutang aron ma-check ang lista sa successful nga nakaregister. And good news! Race kits including your race shirt and race bib mahimo nang makuha. You may now claim your race kit at the City Anti-Drug Abuse Office Kunkataw located duol sa ato ang Traffic Management Office. Importante nga makabisita mo as soon as possible kay adunay waiver nga kinahanglang pirmahan. Let's run together for a drug-free Cebu. See you at the starting line sunod Domingo, February 22 sa Plaza Mano Amon. Registration is still ongoing for the Danao City International Ultra Trail. Choose your challenge, 15, 35, 50, or 100 kilometers. Hurry and secure your slot online before they run out. Exciting prizes await in its third edition with as much as 1 million pesos in total cash prizes, plus finisher shirts, medals, trophies, race kits, and an unforgettable trail experience prepared by Danao City. Meanwhile, an important reminder for all 100-kilometer participants. As part of the Asia Trail Master Grandmaster Quest, you are required to submit your proof of qualification. Please send your documents to the official email address flashed on your screen. The DCIU T3 happens on April 18 and 19, 2026. Get ready for the ultimate trail challenge. Please like and follow the Danao City International Ultra Trail page for more updates. February is National Arts Month ug isip pagsaulog niini ang lokal nga pamunuan pinaagi sa Danao City Youth Commission. Adunay giandam nga maaktibidad aron mapadayag sa mga kabatan-unang Danawanon ang ilahang mga talento, ideya ug gugma sa sining. Stay tuned sa official page sa Danao City Youth Commission kun DCYC para sa mga announcements. Mga Danawanon, ayaw kalimot, aduna kitay kuryente update. 9 hours power interruption sa Danao City, Carmen, Compostela ug Tuburan. Karong Domingo, February 15, gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Tan-awa ang screen alang sa kompletong lista sa mga apektadong barangay.
Gipost na sab kini sa atong official page aron mahimo ninyong ma-review balik. Palihog mag-andam og plan ahead. Daghang salamat. Karong 2026, ang Danao City Government nag-abli na usab sa pultahan aron pasidunggan ang atong mga academic achievers ug special awardees nga naghatag og garbo ug tungog sa dakmayan. Kung ikaw usa ka honor student o adunay local, national o international recognition sa academics, sports o uban pang natad sulod sa tuig 2025 to 2026, pahibalua dayon ang Danao City Government. Elementary and senior high school graduates with highest honors, mga valedictorian, mga first honor, college graduates, summa cum laude, magna cum laude, postgraduates, meritissimus or with the highest merit, benemeritus, con good merit, o meritus. Professional milestones sama sa board and bar top-notchers, board and bar passers. Pag-submit sa ngalan o detalye, palihog magki-coordinate lang sa opisina sa atoang sangguniang panlungsod. Tanawang impormasyon sa screen alang sa dugang update. Gipost na subkini sa atong official page. Timani nga ang deadline kutob lamang sa March 31 karong tuiga. Are responsible voters. Ang tinuod nga eskolar sa dakbayan dili lang maabilidad, kugihan o buutan sa eskwela, kundi responsable usab nga lumulupyo sa Danao City, sa Sugbo ug sa Pilipinas. Ang voter registration usa sa mga requirements sa city scholarship. Nagpasabot kini nga andam ka mo apil sa paghulma sa kaugmaon sa ato ang dakbayan. Busa, parehistro na ka mga kabatununan adto sa Comelec Danao Office, Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kay ang eskolar sa Danao dili lang bright, responsable sab nga mga botante. Mao kato ang mga announcements nato for this week, mga Danawanon. And for this week's feature, dungan natong basahon ang mga komento sa atong kanang kuan ba? Asa man ang imong pilion? Ang gihigugma ka o ang gihigugma nimo? Tan-aw nato kini. Love is in the air. Sa atong pinaka-recent nga kanangkuan ba segment, basta gugma na gani ang hisgutan, naghangyod at uptik nga mo engage. Apan sa tinuod lang sa kinabuhi. Is so cute to bagon. Pangutan-untan nga, asa man ang piliun? Ang nahigugma nimo o ang imong gihigugma? Mahal ko o mahal ako? Agoy. Nagkadaiyang tubag ang atong nadawat. Ang uban, klaro kaayo nga naay personal nga kasinatian o mga hugot lines nga makarelate yun ta. Sama na lamang ni ini. Jack Evan Smith, I'm proud na si Mrs. ay gihigugma ako kahit na nakagawa ko ng mali sa aming relationship. Still di siya nag-give up. Kaya now, inalis ko sa tanang bisyo, like alak, sugal, sigarilyo, para ipakita na to sa pamilya ko na silang priority ko at handa ako magbago. Sana all. O gani asay sunod from Shiner Rose Murillo nga ning ingon nga I'd rather be the one who gets hurt than hurt someone by letting them wait for me when I can't genuinely. Oh, how sad and how nice. From Lou, Maui ang pinakanindot jud kanang kaming duha ang nagkahigugma ay mas nindot og tamis ang pamati. Advance Happy Valentine's Day sa tanang nagminahalay. Thank you, Mama Lou, Maui. From Sampaguita, I would choose a person who loves me because love is something that can be learned. Even if you don't initially feel the same way, but when you see the effort, care, and sincerity someone shows, you can learn to love
them in return. I know what it feels like to love someone who doesn't reciprocate, sometimes even without knowing it. That's why I choose a person who loves me, because sometimes it hurts more to love someone who doesn't love you back than to be quietly cherished by someone whose heart is already yours. Bitaw sa sampagitan. Niingon sab si Ken Nobunaga. Pwede both. Bitaw, I think mas prefer na ako 60 to 40 ang gihigugma nimo over sa gihigugma ka kaysa istoryang gihigugma ka niya wala kahibaw nga no ug unsay rason. Kunyan, what if na aday hidden agenda or target nga nung gihigugma ka niya compare sa gihigugma nimo? Siya kay for sure wala siya kahibaw sa imong motibo nga nung gihigugma nimo siya. Wow. Bitaw sa gyud ka no? Oh. Kanisang giingon ni Flor Mi Castillo, based man siguro ni sa experience, mean she said, ang gihigugma na lang nako kay mura man gihapon, gipili bitaw nako siya nga nahigugma nako. Yes, pagligid sa katuigan, ning hupas man ang iyang gugma diri nako. Next to comment, Regine Montalban de Camos, related ko anida, mo comment ko ha, syempre, ang gihigugma ko, kay di man lisod higugmaon ng tao nga andam buhaton tanan, until ma-develop na lang kasiya. Itaw kapoy manang kita mo uy mahigugma unya giway aray ana ra ayaw pagbuot. Thank you Regine. Ug nag-comment si Janice J. Lato, now I know why single ta kay dili man ta katubag ana. Bisag unsa man ang tubag, apan sa gugma, lain-lain man tag istorya, apan parihas ratag kibati. Happy Valentine's Day, pamilyang Danawanon! Alright, makalingaw kaayo ang mga tubag sa atong pamilyang Danawanon kung kinsay lang pilion ang gihigugma ba nila or ang gihigugma sila. Basta ako, mamili man ko kung na ako'y gihigugma, nahigugma sad na ako. Oh, char! Sana all! Sana all! Pakita dahil sa wedding. Ito, joke lang mga Danawanon. So karon ang inyong favorite time, shout out time na ta. Tanaw na to ang comment section sa mga nagpa-shout out. So atong shout out, Flo, Ninia, Pamela, Crystal, from your friend Mitch. And an advance happy birthday to one of our Team PIO family member, Shimi Jake Dagatan. Yay! And masidla kong birthday sab sa ato ang konsehal no, si Konsehal Monching Durano. O sa tanan nato mga konsehalis dira na nga nagtan-aw sa ato ang live karon. Masidla kong adlaw, o mapahiyumong adlaw mga Danawanon. And shout out sa Deco ni Mayor Nito, he's watching today, this afternoon, sa iyang opisina. And Vice Mayor Ivy Durano na naay pakulo sa Valentine's Day tomorrow. And happy birthday sa day, no? Speaking of happy birthday sa ako ang best friend, Giselle Angelique Quizon from Barangay Tabok. Happy birthday! And happy birthday na lang sa ako ang cousin for tomorrow, Heartlyn Pamero. Happy birthday ninyong tanan. Sa mga naay mga kuan karon, happy birthday ninyong tanan. Kinsa pa'y magpa-shout out? Alright, naay nangutana diri sa ato ang comment section. Mudawat na ba og mga scholar karon ma'am kay naon ta ko ipalista kanang atong atngan mga Danawanon kay mag-post ra ta og update kang bahin sa ato ang scholarship program. So wala pa ta manawat karon but hapit na maong mag-andam na ta mga Danawanon. Ilabi na katong mga interested nga mahimong scholar sa ato ang dakbayan kay nindot baya jud kaayo ning mahimong scholar sa Danau City kay libreng tuition plus libreng miscellaneous pagyud. So shout out sa tanang ganahan mahimong scholar, keep posted sa Danau City Government Facebook page. And advance happy Valentine's Day Danau from Dennis Weiss. Advance happy
Valentine's Day food. From Shim Dagatan. Siya na dito yung comment. Oh, nasa diri. Kaway-kaway sa mga single. Like Shimmy Jake. Kaway-kaway daw sa mga single. Oh, i-like na iyahang comment kung interesado mo. Joke lang, gibaligya ra ang friend. Shout out sa mga white ka-date ugma from Yumi Shaw, Il Jahad. Mark ubay-ubay ang white date. Pero basin di ay napay maapas, no? Or na boyfriend for hire for one day. No? Lagi din raman sa mga date lang with uyab. Kay pwede raman sa ang pamilya, ang ato ang mama, papa, o mga friends nato, pwede nato silang i-date karong Valentine's Day. Advance happy birthday, brother Shim Dagatan from Braille. And shout out Jing Banilad Cal, my seductive workmate from Shimmy Jake. Bitaw mga danawanan, no? Kinsa pa ang magpa-shout out? So, ugma ha, magkita-kita ta sa naipakulo sa plaza. Sa plaza na ay free photo booth and free coffee, drinks para sa pamilyang danawanan. Oh, adto ta kay libre sa maka ng libreng photo booth o libreng kape pag yun 3 p.m. From Vice Mayor Ivy Durano, Office of the Vice Mayor ang nagpakuan ana og mga SK at ato ang mga youth nagtinabangay para mahatag nato ang pakulo ugma sa Valentine's Day. So kung wala mo'y ka-date or namoy ka-date, ganahan mo og free photo booth, mahimo mo adto sa ato ang pakulo tomorrow sa Plaza Rizal 3 p.m. mga danawanan. So, kinsa pa magpa-shoutout? Or mga pangutana, mga reklamo, suggestion, bitaw. Kung muna mo yung mga reklamo, pangutana, suggestion, mahimo na gid kay mo no na mo message sa Danao City Government Facebook page. Dili na ka nang mag-post dayon ta sa ato ang mga social media accounts. No, pwede ra dyan mo mulahos og message sa ato ang Facebook page or mutawag sa atong hotline numbers. Kay ang Danao naminaw ninyo. Og karon di ay no Valentine's man jud ugma sa terminal di ay atong bisitahon ang atong mga kugihong mga florist. Nag-display na sila karon og mga buwak kung naamoy ganahan hatagan og fresh flowers or katong mga crochet nga flowers. Crochet ba na tawag ana? Mga wire na flowers. Mahimo mo bisita sa terminal. Nara na sila dira atubangan sa terminal nato na maligya na. Ato silang suportahan at the same time ato sang tagaan nato ang loved ones. Uy kay ang mga babae no ingon ra ay di ko ganahan buwak pero deep inside ganahan dito makadawat no. White flower lang. Pero ako ganahan ko kwarta. Naminaw ba ka ni nagtrabaho man. Bitaw, advance happy Valentine's Day sa ako ang Valentino, Francis and my family, Garcia family from Danao City. Robla family, kinsa pa yung magpasya? Dagatan family, Cal family, Parawan family, Mandigo family, ug tanang family. Happy Valentine's Day ninyong tanan. Ito. So, kana, wala na may nag-shout out diri sa tong comment section, no? Shout out, nainiapas. Shout out sa akong wife, Melody Laurito from Joe DL. And ang pingtanan, Friday the 13th, bayaron from Lexil Ferrater, kang Madam Ferrater. Bitaw. So, that's a wrap for this week on The Week Light. Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. Sa kaalam, aduna tay gahom. O sa tinuod nga serbisyo, aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kining atong balita. Like and follow Danao City Gov on Meta and visit danaocity.gov.ph as Danao City Government's official website. Sa ngalan ni Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy Durano, City officials ug tibuok pwersa sa Danao City Government, kini si Bianca Lau, gikan sa City Information Office, reminding you, stay informed, stay involved, stay connected and empowered. Maayong hapon ug sidlak Danao. Advance Happy Valentine's Day, pamilyang Danawanan. Love, love kayo sa amin. I'm feeling lovely. Di pa kayo, Diyos ko. Usap. Ay, ang dami.
more, I live.